Hi guys, today magluluto po tayo ng ginataang bilo-bilo. Okay, bago po natin umpisahan ang ating pagluluto, maraming salamat po pala sa mga nag-follow sa ating page na Miss D Variety Online Canteen Shop. And sa mga magpa-follow pa, maraming salamat po. And kung gusto niyo naman pong order mga pagkain, scroll nyo lang po yung page ko na makikita nyo na po yung mga menus namin doon. And then, pwede na po kayo sa akin mag-PM. Pwede rin po kayo magpa-reserve. Then, available na rin po tayo for the gatherings and celebrations. Meron po kami mga promo. Mag-i-updated lang po kayo sa aking page para po sa mga videos na lulutuin natin. Para maluto natin ang masarap nating ginataang bilo-bilo, narito po ang ating mga ingredients na gagamitin natin. Siyempre ang ating Alaska evaporada, Jersey ube, cowbell condensed, sugar, glutinous, at food color. Siyempre nariyan din ng saging saba, kamote, sago, at higit sa lahat ang ating gata na magpapasarap ng ating ginataang bilo-bilo. At ayan, na-ready na natin ang ating saging. Hiniwan natin sa maliliit at kamote, hiniwan na rin natin ito. Siyempre, ang ating bilo-bilo na magbibigay kulay sa ating ginataang bilo-bilo. Gumamit tayo guys ng 4 na kulay. Magpakulo muna tayo ng mainit na tubig. Okay. Okay, ayan. Dahil kumukulo na po ang ating tubig, ilagay na po natin ang ating saging. Kasi po siya yung matigas sa kamote. Kaya uunahin po natin siya. Then, para kumapit po ang tamis, habang nagpapakulo tayo, pwede na po natin siya lagyan ng asukal. Okay, para habang naluluto yung ating kamote, nanunuot na rin yung tamis niya. Okay, yan po. And then, pwede na rin po natin ilagay ang ating arnibal. Pwede na po natin ilagay ang ating vanilla. Para kumana po siya. Actually, optional lang naman to. Yung iba kasi hindi naman naglalagay ng vanilla. Pero ako, yung version ko, nilagyan ko siya ng vanilla. Okay. Wait lang po natin siyang kumulo. Wait natin konti para mahalo po. Gusto natin kung choices na palambot naman na yung kamote natin. Pakuloyin lang natin konti. Tapos po, pwede natin ilagay ang ating kamote. Okay. Hanapan natin. Okay, kita nyo naman na kumukulo na siya. Pwede naman na po natin ilagay ang ating sago. Yan, para po yung mga hindi po masyadong malambot na portion ng sago ay maluto na rin siya katagalan. Ating halo natin. Yung sa mga nagtatanong kung pwede ba hilaw na sago, mas maganda po yung luto niya. Makakabili naman na po kayo sa palengke. Itagta na po 20. Kasi po baka po kasi yung sago natin pag hilaw matigas pa, luto na yung mga ingredients natin, tapos matigas pa yung sago. So, para perfect po yung luto natin,
Pwede po tayong bumili ng lutong sago. Hugasan na lang po natin siya. Okay. Yes, malambot naman na yung ating saging. Ilagay na po natin ang kamote. Okay, mga mare, mga mars, mga madam, ilagay na po natin ang ating kamote. Eh, kung nakukulangan po kayo ng sabaw, pwede po kayong mag-add ng water. Pero syempre, since na yung gusto kong version hindi masyadong masabaw, tama lang. Kaya mamaya na po ako magdadagdag ng water. Okay. Hindi na po natin siya hantayin kumulo kasi medyo okay naman yung kamote natin. Malambot lang talaga yun siya. Mabilis lang yung luto. Kaya tapos na po natin ang ating okay, ayan, nilagay na po natin ang ating gata. Okay. Ayan. Sa iba po, nagtatanong kung pwede daw bang ilagay yung unang gata or pangalawang gata. Sa akin po kasi, pinagsasabay ko na siya kasi pag bumili po ako sa palengke ng gata, yung panghuling pila, pinapamilyan ko lang ng konting tubig para kahit paano magatapan niya siya. Yan, kailangan po natin yung kumulo konti para maluto ang gata. Okay po, yan, kumukulo na siya. Bago natin siya haluin, ilagay na po natin ang ating condensed milk. Yan. Ang ginagamit ko pong condensed milk ay ang cowbell. Yun po. Subok ko po yan. Masarap po siya talaga. At combination ng gatas. Haluan din po natin siya ng Alaska para po mas masarap. Yan, halo-haluin po natin yan para gandahan lang po, bahagya lang kasi baka naman madurog yung mga kamote natin. Haluin po natin yan para mas manuot yung gata doon sa kamote natin at saging. Okay. Medyo malambot na yung kamote natin. And then, yung saging natin okay na din. Ayan po. Ngayon naman po, ilalagay na natin ang ating glutinous. Ayan. Dahan lang po. Para pag kumulo siya, medyo ano po siya. At ito pa. Okay, sa mga tatanong bakit marami yung glutinous, wala lang, gusto ko lang kasi maraming kulay. Makulay yung bilo-bilo ko. Sa mga magtatanong dyan, kung kailangan ba talaga magkulay yung glutinous na gagamitin, yung iba kasi, hindi na nilang lalagyan, puti lang. Pero syempre, kung gusto mo mas attractive yung bilo-bilo mo, mas maganda kung makulay. Okay, papakuloy lang po natin yan para maluto ang ating glutinous. Okay, check na po natin ang ating bilo-bilo. Ayan, o diba? Nakikita nyo, lumulutang na ang mga glutinous. Diba? Ang ganda niya tingnan. Colorful. Okay. Almost done na siya. Yung lasa niya. Okay na naman
saging na pungutay. Titikman na po natin ang ating bilog. Ayan. Okay. Napakasimple lang po ng ating okay po. Yan na po ang ating bilo-bilo. O, diba? Kaya kahit sino pwede po makapagluto, kahit bata, pwede mo natin turuan na. Madali lang siya, guys. Garantisado at busog na busog ka sa meriendang ito. Thank you for watching. Tara, kain.